Sa Biblia po, mga kapatid, ay meron po ditong mga kasaysayan na sa bawat kasaysayan, may mensahe po tayo na makikita. Mensahe na nais iparating ng Panginoon, maaaring mensahe na isang bagay na hindi natin dapat gayahin. Maaari namang isang pangyayari na dapat nating tularan dahil mabuti at nakakalugod sa Panginoon. Ngayon pong hapon, ang akin pong kasaysayan na inihanda, ito po ay tungkol doon sa alipin ni Abraham. Ang totoo, si Abraham talaga yung sabihin na nating pinakabida dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan dahil siya yung tinawag ng Diyos. Siya yung sumunod sa ipinagagawa ng Diyos. Yung ipinagagawa sa kanya ng Diyos ay hindi po isang simpleng bagay. Kumbaga, malaking pagpapasya ang ginawa niya para masunod yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Biruin mo po, siya po ay nasa lugar na nandun po yung kanilang kabuhayan. Nandun ang kanilang trabaho, at nandun po yung kanyang mga kamag-anak, mga pinsan, mga tiyo at tiya, nandoon. Isang araw ay ang Panginoon ay nagsalita sa kanya na umalis siya doon. Umalis ka sa iyong mga kamag-anak. Ibig sabihin, iniwanan po niya yung kanyang buhay doon sa lugar na yon. At pumunta sa lugar na pinapupunta siya ng Diyos na hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Na kaya po niya yung ginawa ay dahil nananampalataya siya sa Diyos. Ano po? Tayo po, mga kapatid, sa totoo lang, para magawa natin yung kalooban ng Diyos, kailangan natin talagang manalig sa Panginoon. Pag hindi tayo mananalig sa Panginoon, imposible na susundin mo siya. Ano po? Lalong-lalo na kung yung pagsunod ay hindi ganun kadali. Yung talagang meron kang i-give up, meron kang iiwanan na mahalaga sa iyo. Pero, nagawa po yun ni Abraham. Kaya, dito sa bahaging ito, ay ang pamumuhay ni Abraham ay pamumuhay ng isang tao na may malaking pagtitiwala sa Diyos. Ang tanong, ano kaya ang resulta o bunga noon o epekto doon sa mga taong kasama niya? Si Abraham may mga alipin. Ano po? Hindi lang siya solong naglakbay. Yung pag-alis niya doon sa kanilang lugar, kasama niya ang kanyang asawa. That time, wala pa silang anak. Ano po? Wala pa silang anak. Kasama niya yung kanyang pamangkin, si Lot. At kasama niya yung kanyang mga alipin. Ngayon, gusto kong bigyan ng emphasis yung impluwensya ng buhay niya sa kanyang mga kasama. Anong naging tawag dito? Ano yung magandang naidulot ng pagiging kasama niya ng kanyang mga alipin? Maganda po. Ngayon, ang babasahin kong talata ay ito ay panalangin. Nino? Hindi po ni Abraham. Panalangin nung isang alipin ni Abraham. Tingnan po ninyo. Si Abraham lang, yung talagang, kung ating titingnan, siya lang talaga dito yung may pananampalataya sa Diyos. Pero yung mga alipin niya, nagkaroon din ng pananampalataya sa Diyos. Natuto ring sumampalataya sa Diyos. Bakit kaya? Alam po ninyo kung bakit? Nakita nila kung papaano kumilos ang Diyos sa buhay ni Abraham. Pinayaman ng Diyos si Abraham. Nakita nila
nakita rin nila, ako'y naniniwala, na yung ugali, pag-uugali ni Abraham, nakita nila na meron nga mga tao hindi naman niya kasamahan. Meron mga tao na hindi ko alam kung mga Pilisteo, pero parang hindi. Sabi nila, ikaw ay taong sinasamahan ng Diyos. Nasabi nila yun, hindi dahil sinasabi ni Abraham, kundi nahalata nila. Nahalata nila. Kaya itong alipin ni Abraham dito, na at nabida natin ngayon, dapat ang bida si Abraham, pero hindi. Nakita ko po kasi. Ito po ay natutong sumampalataya sa Diyos. Sa Diyos nino? Sa Diyos ni Abraham. Natuto siyang sumampalataya. Bakit? Dahil na-influensyahan siya ng kanyang Panginoong si Abraham. Alipin kasi siya. Dito po sa Genesis chapter 24, babasahin ko lang yung talatang 14. Naumpisahan natin sa talatang 13. Nananalangin siya sa Diyos. Ito po yung bahagi ng kanyang panalangin. Verse 13 ng Genesis chapter 24. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. Mga babae ang taga-igib noong unang panahon. Sa atin, sa Pilipinas, lalaki, gawain mabigat yun, pero sa kanila hindi. Mga babae ang nag-iigib. Ay kasi yung pag naigib sila yung nakalagay dito, yung parang bangang Yung banga. maliliit. Ano po? Oo, ay parang bangang maliliit na dito nakapatong. Ipinapasa nila. Oo. Yun na yung oras ng pag-igib. Verse 14, at mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom, at siya'y magsabi, uminom ka at paiinumin ko. Pati ang iyong mga kamelyo, maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac, at sa ganito ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. Siya ay may misyon. Inutusan kasi siya ni Abraham na ihanap ng mapapangasawa si Isaac. Ayaw kasi ni Abraham na ang mapapangasawa ni Isaac ay ibang lahi. Noong unang panahon, ganun ang uso. Hindi nila pinapapag-asawa sa ibang lahi ang kanilang mga anak na babae o ang kanilang mga anak na lalaki. Tapos, ayaw naman ni Abraham na babalik siya doon. Para bang, tawag dito, yung dati niyang buhay, ayaw na niyang balikan ulit. At yun din ang instruction ng Panginoon. Huwag na siyang bumalik ulit doon. Kahit si Isaac, pwede namang sabihin, isama mo si Isaac, siya na lang ang pipili ng kanyang mapapangasawa. Pero hindi. Kabilin-bilinan ni Abraham doon sa kanyang alipin, kung wala kang makitang babae para mapangasawa ni Isaac, so be it. Okay lang. Wag lang na si Isaac ay babalik doon. Yun ang sabi niya doon sa kanyang alipin. Alam po ninyo, itong alipin na ito ay mabuting alipin. Bakit siya mabuti? Kaya ako sinabing mabuti dahil nananampalataya siya sa Diyos. Naniniwala siya sa Diyos. Bakit? Nakita kasi niya yun sa buhay ng kanyang Panginoon na si Abraham. Ano po? Pwede naman na may dala siyang, sabihin na natin may dala siyang pera, may dala siyang kayamanan, bumili ng babae doon para isama, para lang ma-accomplish yung ipinagagawa sa kanya ni Abraham. Pero hindi po. Pinairal niya yung pananampalataya sa Diyos. Sa totoo lang, yung hindi kasali ang Diyos, sa lakad po ito. Babae, nagpapahanap ng mapapangasawa, hahanap ako ng maganda. Ito siguro, ay mas maganda yun. Kung yun ang paiiralin niya, ay pwede naman.
Hindi pa siya mahihirapan. O hindi pa siya mahirapan. Kaya lang, ayaw niya na taken for granted. Yung basta lang magawa niya yung ipinagagawa sa kanya ni Abraham. Alam po ninyo, napakaganda nung ginawa niya dito. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Kanina sa pandakake, ang sabi ko, dito sinabi ko, humingi siya ng tulong sa Diyos. Sabi ko kanina naman sa mga kapatid natin sa pandakake, sabi ko sa kanila, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang lakad. Yung kanyang misyon ay ipinagpa sa Diyos niya. Ano po? Maganda po sa buhay natin. Pag tayo merong kinakaharap na isang sitwasyon na maaring mahirap para sa atin, yun ay magandang pagkakataon para pairalin yung pagtitiwala sa Diyos. Ano pong ginawa niya? Nagdasal. Nanalangin sa Panginoon. Ang pananalangin po mga kapatid, ito po ay isang pagpapakita na ang Diyos ay kinikilala natin. Na ang Diyos ay talagang pinaniniwalaan natin. Kasi bakit tayo mananalangin sa Panginoon kung hindi tayo naniniwala sa Diyos? Di ba? Hindi na nga natin siya nakikita. Di ba? Hindi natin siya nakikita. Pero palibhasa na tayo naniniwala sa Kanya na siya ay nag-e-exist talaga, siya yung makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, nananalangin tayo. Nanalangin po siya. Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, pagpalain mo po ang lakad ko. Ano pong ginawa niya? Humingi po siya ng sign sa Panginoon. Ano po? Ang gusto ko po talagang ituro ngayong hapon ay yung pong salitang ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Yun po yung gusto kong bigyan ng diin dito. Ngayon, ang paraan po na ginawa niya ay ganito, nanalangin siya sa Diyos. Yung pagpili, hindi po siya ang nagdesisyon. Ipinagpa sa Diyos po niya. Sa paanong paraan? Sabi po niya, Panginoon, naririto po ako ngayon sa tabi ng bukal, balon. At ngayon ay oras na yung mga babae ay umiigib. Yung ibang bata hindi na alam yung salitang igib. Kadlo, mga ganon. Umiigib ng tubig. Panginoon. Ibig sabihin kasi, oras ng pag-igib, ibig sabihin, maraming babae ang pupunta sa balon para umigib. Ang tanong, sino doon? Pwedeng siya na lang ang pumili, pero anong ginawa po niya? Ipinagpa sa Diyos. Alam po ninyo, there are times na maaaring mapili mo ay mabuti. Pero, pag ang pumili para sa iyo ay ang Panginoon, mas mabuti yung mapipili para sa iyo. The best. Ano po? May mga pagpapasya po tayo pag minsan na kumbagay bilang tao, kailangan mong magdesisyon na pagpapasya na hindi ka muna sumangguni sa Panginoon. Hindi naman po delikado yung ganun. Kaya lang, yung pong outcome mas maganda pag isinangguni muna sa Panginoon. Naalala ko po si David. Sa totoo lang, ang hirap po nung sitwasyon ni David. Kasi nagkampo sila sa isang lugar. Nandun po ang kanilang mga asawa at mga anak, mga alipin na doon. Tapos sila mga kalalakihan na nakikipagdigma, umalis. At pupunta sana sila sa digmaan. Kaso lang, hindi sila pinasama nung mga pinuno. Huwag na kayong sumama. Baka maging problema lang namin kayo sa bandang huli. Alam po ninyo, pagbalik nila dun sa kanilang kampo, wala na. Sinalakay pala ng iba. Tinangay yung kanilang mga asawa, tinangay yung kanilang mga anak. Ang hirap nun. Biruin mo, pagbalik mo, wala na yung anak mo.
wala na yung asawa mo. Nagimbal sila. At yung mga kalalakihan, gusto nilang batuhin si David. Si David ang sinisisi nila. Pero alam po ninyo, si David nagpakatatag. Doon sa ganong sitwasyon, nagpakatatag siya. Hindi siya nawala ng pag-asa na mababawi pa nila. Ano po? Sumangguni siya sa Panginoon. Dapat ay, tara, habulin natin. Hindi. Kumbaga, nandun sa sitwasyon na emergency, kailangan. Pero, ang ginawa ni David, bago siya magdesisyon, sumangguni muna sila sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hahabulin ba namin yung mga kumuha sa kanilang mga asawa at mga anak? Hahabulin po ba namin, Panginoon? Tingnan po ninyo. Sabi ko, iniisip ko, si David sinasamahan ng Panginoon. Tapos, pinahintulutan ng Panginoon na ganun ang mangyari. Ano po? Pinayagan ng Panginoon na ganun ang mangyari. Napakahirap po nung sitwasyon na yun. Pwede si David magdamdam sa Panginoon. Panginoon, bakit po nangyari ito? Pero hindi. Nagpakatatag po siya. Bago nila habulin, kahit emergency, sumangguni sila sa ating Panginoon. Nabawi po nila. Ano po? Nabawi nila yung kani-kanilang mga asawa, yung kani-kanilang mga anak. Nabawi po nila lahat. At nakadala pa. Dahil yung nung habulin nila, nakasamsam pa sila. Ano po? Ngayon, ito, yung alipin ni Abraham, sumasangguni sa Diyos. Ano sabi niya sa Panginoon? Panginoon, bigyan mo po ako ng sign. Yung babae, siyempre, sabi nga dito ay oras ng lumalabas yung mga kababaihan at umiigib. Ibig sabihin, maraming mga babae ang pupunta doon. Ipinagkatiwala niya sa Diyos ang pagpili. Ano po? Sabi niya, Panginoon, yun pong babae, na kapag nagsabi ako sa kanya na makikiinom ako at painumin ako at pagkatapos ay sabihin sa akin na ipag-iigib niya ng tubig na maiinom yung aking mga kamelyo, ibig sabihin, Panginoon, siya na nga yung pinili mo para mapangasawa ni Isaac. Ang hirap po, no? Sign. Ang hirap, ano? Meron kayang totoo kaya ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Alam po ninyo, mga kapatid, pag minsan iniisip ko, sino ba siya? Alipin lang naman siya, ah. Hindi naman siya si Abraham, ah. Di ba? Sa totoo lang, dito ko nakita na pag ang pag-uusapan ay pananampalataya, sabi ko nga sa Pandakake, age doesn't matter. Pwedeng bata, merong tunay na pagtitiwala sa Diyos. Na pwedeng matanda, walang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Age doesn't matter. At hindi rin tinitingnan kung mataas ang pinag-aralan mo o wala, o kung mababa lang ang iyong pinag-aralan. Ano po? Sa larangan ng pagtitiwala sa Diyos, hindi titingnan kung ano yung katatayuan mo sa buhay. Siya po ay isang alipin. Ano? Marunong manalig, marunong magtiwala sa Panginoon. Tinignan ko po yung hiningi niyang sign sa Panginoon. Dalawa eh. Ano yung una? Painumin siya. Paiinumin ako. Ano? Pinainom siya. Bakit? Sabi niya kasi, makikiinom po. Diba, Nanay Carmen, mas madali yun pag sinabi ng tao. Kung Pahingi anong nga kailangan niya. Nanay Carmen, makikiinom na. Ay, walang problema. Unaan. Yung pangalawa. Yung pangalawa. Ano po yung pangalawa? Dapat yung babae ay Stop na siya dun sa una. Ayan. magsasabing, iigib ko din ang iyong mga kamelyo. Sino po ang nag-insist? Yung babae.
Dun sa una, kaya siya pinainom ng babae dahil sinabi niya. Pero dun sa pangalawa, yung babae mismo ang magpapasya. Oo. Ano po? Oo. Sa totoo lang, pag ang sinabi nung alipin, makikinom ako. At pagkatapos kong uminom, iigib mo din ng tubig itong mga kamelyo ko. Ano kayang dating nandun sa babae? Siguro sasabi, ba, pagkakapalaman ng mukha na rin. Nakainom na. Tapos pag-iigibin pa ako. Ano po? Pero ang nakakabangha po dito, wala siyang sinabi na iigib yung mga kamelyo. Yun ang gusto niyang mangyari. Pero, walang idea yung babae. Ano po? Hindi pa siya tapos magsalita. Ano? Hindi pa siya tapos magsalita. Dumating na po si Rebecca. Sinong asawa ni Isaac? Si Rebecca. Pag minsan nagkakamali ako. Si Ruth. Asawa ni Abraham ay si Sarah. Asawa ni Isaac, si Rebecca. Sinong asawa ni Jacob? Si Ruth. Si Raquel. Raquel. Nakakadito pag minsan. Raquel. Sabi ko, bakit kaya naisip yun ng alipin? Yung pagbibigay ng tubig, ng kusa. Yung una kasi, pwede rin sabihin kusa, pero meron siyang Request. knowledge. May request yung alipin dun sa baba. Yung pangalawa, wala. Yung pangalawa, ang mas mahirap. Alam nyo sa pagbibigay pala sa Panginoon, mas the best, yung nagbigay ka, hindi dahil utos. Nagbigay ka, hindi dahil requirements. Kundi Kusa. nagbigay ka, dahil yun ay sarili mong pagpapasya. Pwedeng, dahil ganun mo kamahal ang Panginoon. Pwedeng ganun. Po? Kaya sabi ko, napakaganda nitong pangyayaring ito. Isang magandang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya ko ito sinabi, hindi dahil sa bago tayo may gawing isang bagay ay hingi muna ako ng tanda sa Panginoon. Hindi naman ganun. Gusto ko lang ipakita dito na yung alipin ay hindi naman siya si Abraham, pero kaya niyang magtiwala sa Panginoon. How much more tayo? Na lagi tayong may napapakinggang salita ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman po tayo perfecto. Ako yung may struggle sa aking sarili. Kahit ako yung pastor na, ay siguro si pastor ay very strong pagharap sa mga problema. No, hindi totoo yun. Ako yung nandun pa rin yung pakikipagbaka. Salamat nga sa Panginoon kasi mapagbiyaya siya sa atin. Sa totoo lang, itong pagbangon ko uli na ito, tuwan-tuwa ako. Pero may mga times na ako'y bumabagsak. Ako'y pumapalya. Pero mapagbiyaya ang Panginoon. Kaya sabi ko nga nung minsan, ako hindi na maglalagay ng yung pong boundaries. Mamumuhay na lang akong sa biyaya ng Panginoon. Katulad po halimbawa, maganda naman yun na lagi akong magbasa ng Biblia. Pero there are times na dumadating sa point na pag hindi nakapagbasa ng Bible, guilty. Hindi ako nakapagbasa ng Bible. Sige lang. Pagka halimbawa busy ka talaga at pagod ka, huwag mong pilitin. Pagod ka na, dapat magbabasa ng Biblia, born again ako. Mahihirapan ka. Pag pagod, magpahinga. Po? Kaya lang, ikaw na mismo, maging wise ka. Pagka ako'y nagpakapagod, hindi talaga ako makakapagbasa ng Biblia. Pero kailangan kong magbasa ng Biblia. Pero huwag mong gagawin siyang batas na ikaw ay nakakahon. Hindi na ako nakakapagbasa ng Biblia. Kaya totoo lang, sabi ko, lagi ako magbabasa ng Bible. 5 chapters per day. Pag ako hindi nakakapagbasa, ako'y nanlulumo. Hindi pala dapat ganun. Tuloy mo lang. Huwag mong batasan ang iyong sarili. Gawin mo lang kung anong tama, kung anong dapat mong gawin. Katulad po ng pananalangin. Tuwing umaga,
Kung may emergency ka, hindi ka makapanalangin, huwag kang magilty. Basta ipamuhay mo yung buhay mo, ginagawa mo yung tama, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Dati kami po ay may mga church policy sa church namin. Nakaganda naman. Kaya lang ay naging Nakakasakal oo, sa membro. may mga members na na naging judgmental pati. Oh. Kasi sa amin, no prayer, no ministry. Pag yung hindi nananalangin o kaya hindi nakapanalangin ay tumugtog. Oh. So, alam ba na bakit pinapatugtog yun? Hindi naman yun nananalangin tuwing umaga. Nagiging way na para i-judge. Nag-set kasi ng pamantayan para yung mga disciple ay behave. Spiritually ready. Oo. Mga cleanse. Ay maganda rin. Kaya nga lang, ay yun nga, namumuhay sa batas. Iba kasi, kaya sabi ng Panginoon, pag out of love ang ginagawa ng isang tao, walang pwedeng humatik sa kanya. Pag dahil sa pag-ibig. Dahil sa biyaya, hindi dahil sa batas. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon ngayong hapon dahil nga ito po yung mensahe na bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay marunong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ano po? Kanina ikinuwento ko ulit yung, kasi may mga iglesia kaninang nakikinig. Dalawa. Maglola. Ikinuwento ko yung paghingi ni Mrs. ng sign. Sabi ko, ikukwento ko sa inyo yung aking love life. Ano kaya yun? Napapatawa kasi yung isa ay dalaga. Yung isa ay lola. Maglola sila. Ikinuwento ko. Sabi ko ay, inikwento ko naman na sa inyo. Pagkatapos ibig sabihin po, Pastor, yun yung una ninyong girlfriend. Yun na rin ang napangasawa ninyo. Yes. Pagkilos ng Panginoon sa buhay ko, nangyari. Akin po bang inaano sa kanya na, kasi pag Bible lang pag-uusapan, para sa kanila, ang pwede lang magpaliwanag ay yung kanilang namamahala sa simbahan, mga ministro. Kanina sabi ko, tingnan nyo. Yung sinasabi ko, kino-confirm ninyo na yun ay itinuro sa inyo. Nababanggit ko. Ibig sabihin, tumutugma. Yung pinaniniwalaan ninyong Word of God, yun din yung sinasabi ko. Pero hindi ako pumupunta doon sa doktrina. Doon sa katuruan na mag-aaway tayo. Nakakaya sa Panginoon, sabi ko nga tinan po ninyo. Ang naging dahilan pa ng pag-aaway ay ang Diyos. Kasi salita niya yung ating pagtatalon. Sabi ko, kung meron mang conflict sa atin ngayon, ang Panginoon ang mag-aayos. Alam mo, Anasel kanina, nagpaalam na ako. Yung lola humabol. Pastor, ingat po kayo ha. Iglesia. Sabi ko, salamat Panginoon. Kasi may mga na-encounter ako ng mga tao na pag nalamang pastor ako, gusto ko agad makikipag-diskusyon. Ay, hindi ko pinapayagan. Kasi, hindi yun kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi nalulugod ang Panginoon sa pakikipagtalo. Wala pating mananalo. Mararamdaman mo lang yung ikaw ay magagalit. Guilty ka na. Galit. Magagalit ka. Kasi, ipipilit mong tama yung sa iyo. Ipipilit din naman tama yung walang papayag. Kabilang pa rin. Kaya kanina, natuwa sila. Pareho yung maglola. Alam mo sabi, kita ko naman po sa iyo, Pastor, na talagang totoo po yung sinasabi mo. At saka po itong manugang ko, si Russell, kita ko naman talaga sa kanya. Tingnan niyo po. Sabi ko sa kanya, tingnan niyo po. Yun ang maganda. Yung bunga.
Hindi yung sinasabi, kundi yung ipinapamuhay. Yun ang mahalaga. Tapos yun, nung sabihin ko nga, kahulihan na, Nanay Linda, pwedeng si Solki na apo mo. Mas malaki ang pananampalataya sa Diyos kaysa sa iyo. Walang pinipiling edad. Pero pwede rin namang mas malaki ang pananampalataya mo kaysa kay Solki. Bakit po? Kasi ang pananampalataya ng isang tao, personal. Hindi ibig sabihin na ang tatay ko ay pastor, yung mga anak niya damay na. Hindi. Kanya-kanya ng pananampalataya. Ano po? Kanya-kanya ng pagtitiwala sa Diyos. At ang pagtitiwala sa Diyos, pag minsan, hindi yun madali. Sabi ko, hindi madali. Talagang meron kang i-give up. Si Pablo, alam po ninyo, kanina sa Sunday school namin, ang tanong ay, sabi kasi doon, sabi ni Pablo, hindi ako dumating na magaling na magsalita. Kundi, babasahin ko po, nalimutan ko eh. Sa 1 Corinthians chapter 1. Yan, sabi po dito sa verse 10. Verse 17. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa kanunungan ng mga salita, kinapon nyo, hindi sa kanunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Ang tanong kanina, hindi ba talaga magaling magsalita si Pablo? Yun ang tanong. Hindi ba talaga siya magaling magsalita? Sabi ko, ako naniniwala na si Pablo, pag ang pag-uusapan ay public speaking, magaling. Pero, hindi yun ang kanyang, nagdesisyon siya sa kanyang sarili na hindi yung galing niya ang sabihin, kundi yung salita ng Panginoon tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kasi si Pablo, pag ang pag-uusapan ay yung alam tungkol sa kautusan, magaling siya. Pero ano sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 2? Sapagkat aking pinasyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Isinaysan tabi niya yung kanyang galing, yung kanyang karunungan, isinet aside niya. At ang lagi niyang sinasabi tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya, sabi ko, yung pagtitiwala sa Panginoon ay hindi nakabase doon sa dami ng alam natin. Ano? Nakabase yun sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ano po? Doon nasusukat yun. Lalong-lalo na pag nandun tayo mismo sa sitwasyon na kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon.